Sibak na sa pwestong dating district engineer ng DPWH na si Henry Alcantara. Siya yung iniugnay sa mga ghost flood control project sa Bulacan. Live mula sa Plaridel, Bulacan, nangunguna sa balita si Kari Cator. Kari, bukod sa pagkakasibak sa kanya, may legal na hakbang ba laban kay Alcantara? Yes, Jiggy, maliban nga sa dismissal, ay pakakasuhan din daw itong si dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, irerekomenda niya ito sa ombudsman sa susunod na linggo. Una nang inamin ni Alcantara sa pagdinig sa Kamara na nag-issue siya ng mga Certificate of Completion sa mga proyekto para sa flood control na nabistong ghost projects nga. Susunod daw kay Alcantara na sisibakin at papakasuhan din ang mga district engineer at assistant district engineer na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin ang mga pangalan na yan sa hiniling ni Dizon sa Immigration Lookout Bulletin Order. Jiggy. At Kari, anong naging resulta ng inspeksyon ni Secretary Dizon dyan sa Plaridel? Jiggy, River Wall nga sana yung 96.5 million pesos na proyekto para sa flood control dito sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. May mga nakita tayo na bahagi na sementado na pero mas malaki yung hindi pa rin. At noong June 2024 pa raw, idineklarang tapos na ang proyekto ng contractor na Wawaw Builders. Pero sa pag-iinspeksyon nga ni Dizon kanina, nabistong 3 linggo pa lang umano nang sinimulan ang proyekto. Ang contractor nga ay ang Wawaw na isa sa mga pinangalanan din ni Pangulong Bongbong Marcos na may pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Dumaan din daw itong ghost project na nabisto nila rito sa Plaridel sa sinibak na si Alcantara. Pakinggan natin ang pahayag ni Dizon. Ang tawag ko dito, patay na, pinipilit buhayin. Ghost project ito eh. Klarong-klaro. Talagang ito, kahayupan na ito. Hindi tao itong mga taon to. Dito sa pagkakadiskubre ng proyektong ito, ano magiging aksyon ng DPWH sa Wawaw na contractor ng proyekto? Bukod sa habang buhay na silang blacklisted, ay irerekomenda rin daw ng kalihim ng DPWH na kasuhan din sila at idadawit pati yung mga iba pang kumpanya na pagmamay-ari rin ng Wawaw Builders o may koneksyon sa kanila. At sa ngayon, sinusubukan pa nating hingin ang pahayag ng kumpanya tungkol dyan. Jiggy. Yan ang ulat ni Kari Cator live mula sa Plaridel, Bulacan. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.